Para makaganti sa asawa, lihim na dinagdagan ni Joanna ng droga ang kanyang alak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang asawa. Agad na natakot si Joanna. Sa kabutihang palad ay walang natuklasan ang asawa. Kumuha ng isang baso ng alak sa hapagkainan. Nakaramdam ng pag-aalala si Joanna. Hindi niya alam kung alin sa dalawang basong alak na ito ang nagpatigil sa paninigarilyo niya. Nang makitang iniinom ng asawa ang buong baso ng alak, nataranta si Joanna. Masyado daw akong nainom at gusto ko nang bumalik sa kwarto ko para magpahinga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng asawa na gusto niya akong bilhan ng inumin. Pagtingin sa alak sa mesa, nataranta si Joanna. Dahil hindi napigilan ni Joanna ang pagpupumilit ng asawa, at ubiling pumayag si Joanna. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang inag ang buong asawa. Durog din ang baso ng alak sa kamay niya. Namalaya na lang ni Joanna, dahil sa epekto ng droga. Mabilis na tinanggal ang mahigpit na hawak na kamay ng asawa. Ngunit ang sakit ay napasigaw pa rin ang kanyang asawa. Matapos sumigaw, bumagsak ang asawa sa lupa. Sinubukan ni Clint ang lahat para gumapang patungo sa asawa. Nakiusap siya sa kanyang asawa na iligtas siya. Pero tinanong ng asawa kung bakit hindi na lang siya namatay. Ang pinakamalupit na bagay ay puso pa rin ng babae. Matapos marinig ito, natigilan si Clint. Hindi nagtagal ay tumingin si Clint sa mga hubad na titi. Tumawag si Joanna sa kanyang psychiatrist. Matagal na pala ang relasyon ni Joanna sa psychiatrist. 2 tao para sa pagnanakaw ng ari-arian ni Clint. Sumipsip sila ng lason mula sa katawan ng isda na nagiging sanhi ng pagtigil ng pagtibok ng puso ng mga tao. Ngunit ang uri ng lason ay napakahirap subukan. Nakatanggap ng report ang pulis at dumating dito. At walang nakitang abnormalidad. Ngunit hindi pa nabalitaan ni Sheriff Sam na may sakit sa puso si Clint. Nagtataka ako kung bakit namatay si Clint sa sakit sa puso. At pumunta rin dito ang psychiatrist. Nagkunwari si Clint na nagpaliwanag na malamang dahil sa stroke. Dahil laging nangyayari ang ganitong bagay. Ngunit natuklasan niya ang isang bote ng lason sa lupa. Hindi niya akalain na magiging pabaya si Joanna. Nang makitang dumating ang sheriff, tinatakot ang psychiatrist at si Joanna. Buti na lang tumigil ang sheriff. Dahil walang nadiskubreng bakas ng pinsala ni Clint. Kaya nakipag-usap ang hepe ng pulisya sa opisyal ng survey ng eksena at sinabing, aksidente ang pagkamatay ni Clint. Hindi na nila kailangan ng autopsy. Ang bangkay ni Clint ay direktang dinala sa punerarya. Ngunit ang asawa ni Clint na si Joanna ay pinili pa nga ng murang pera para sa pagpapalibing. Walang magawa, ang mga tauhan ay maaari lamang pumili ng isang lumang kahoy na kabaong para kay Clint. Matapos muling magpintura, inilagay si Clint sa kabaong. Pagkatapos ng libing, agad na tumira si Joanna sa isang psychiatrist. Hindi makapaniwala ang dalawa. Sa isang maulan at maangin na gabi, nagising si Clint mula sa isang kabaong. Lumalabas na pansamantalang pagkabigla lamang ang idinulot ng lason sa kanya na humantong sa peking kamatayan. Nang makitang bumuhos ang ulan sa lupa, nabutas ni Clint ang kabaong. Sumunod, dahan-daang umangat ang kamay mula sa lupa. Gumapang si Clint mula sa lupa at muling isinilang. Nagalit si Clint at piniling umuwi para maghayganti sa asawa. Ngunit hindi inaasahan ni Clint na may relasyon ang psychiatrist sa kanyang asawa. Ang panluloko at pakana ng kanyang asawa ay ikinagalit ni Clint. Hindi niya pinili agad ang paghihiganti. Ngunit nang makita ni Joanna ang madilim na anino na dumaan, natakot siya sa labas ng kanyang talino. Natagpuan ng psychiatrist ang isang aso na tumatahol. Nang makaalis ang psychiatrist, sinira ni Clint ang bintana at sumilip. Siya ay nagkaroon ng isang mahirap na gabi. Kinabukasan, ipinagbili agad ni Joanna ang kumpanya ni Clint. Nang magising si Clint, gutom na siya. Pumunta sa refrigerator para maghanap ng pagkain. Pero nakakain lang siya ng ilang kagat nang mapansin niya si Joanna na nagmamaneho pa uwi. Bumalik si Clint sa basement. Naghanap siya ng mga sandata at baril upang maghanda para sa paghihiganti. Pero nandito rin ang psychiatrist. Narinig ni Clint sa usapan ang plano nilang saktan siya. Mas lalong ikinagalit ni Clint ang iniisip niya. At hindi niya piniling parusahan kaagad ang 2 tao. Wala akong balak na baliwalain kayong dalawa. Sa pagbagsak ng gabi, mahimbing ang tulog ni Joanna, ginamo ni Clint ang sugat sa braso. Sinimulan niya ang kanyang plano sa paghihiganti. Dahil ibinenta niya ang kumpanya, kinabukasan ay nakatanggap si Joanna ng $500,000 na cash. Halos hindi maitago ni Joanna ang saya sa kanyang puso. Ngunit hindi niya alam na malapit na siyang makatagpo ng sakuna. Ngunit natuklasan din ng tagapag-alaga ng libingan. Wala nang makita ang katawan ni Clint. Akala nila isang pervert ang nagnakaw sa katawan ni Clint. Ngunit nakita ni Sam na hindi ito simple. Sinabihan ni Sam ang security guard na ilihim ito hanggang sa mag-imbestiga ng malinaw. Kakaiba rin ang pakiramdam ni Joanna na nalulubog sa tuwa. Pagpunta niya sa banyo, puno ng dumi at tuwalya ang sahig. Hindi pangkaraniwan ang pakiramdam ni Joanna. Sino lang ang pumasok sa bahay niya? Lumabas si Joanna para tawagan ang psychiatrist. Ngunit karaniwang hindi nakinig ang psychiatrist. Hinawakan ni Joanna ang kanyang sandata at naghanda na bumaba para tingnan ang sitwasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumahol ng malakas ang aso ni Clint kay Joanna.
Nakita ng aso ang masamang ginawa ni Joanna. Nakonsensya si Joanna at naghanda na kunin ang baril at harapin ang aso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may lumitaw na lalaking nakamaskara. Diretsyong binaril ni Joanna ang lalaki. Dahil sa sobrang pag-urong ng baril, diretsyong bumagsak si Joanna. Nakamaskara si Clint ay hindi nasaktan. Nawalan na naman ng ulirat si Joanna dahil doon. Ikinulong ni Clint si Joanna sa basement. Mahigpit niyang isinara ang bintana at tumakas. At sinipsip ng psychiatrist ang lason mula sa katawan ng isda. Lumapit siya kay Joanna para humingi ng pera. Ang mga psychiatrist ay hindi lamang may utang. Hindi ko man lang mabayaran ang renta. Naghahanda siyang gamitin ang parehong paraan para saktan si Joanna. Ngunit nang dumating ang psychiatrist sa bahay ni Joanna, hindi niya nakita si Joanna. Pumunta siya sa kwarto at nakita niya ang pera sa kama. Agad na nagpa siya ang psychiatrist na kunin ang pera at tumakas. Pero kakagising lang ni Joanna. Binuksan ni Clint ang pinto ng basement para kay Joanna. Ay natuklasan din ng doktor na kakaiba sa basement. Malapit na siyang tingnan. Nagising si Joanna at nagtago sa ilalim ng hagdan. Sa tingin ni Joanna ang taong nakamaskara ay isang psychiatrist. Dahil hawak ng psychologist ang pera sa kanyang kamay. Hindi alam ng doktor kung ano ang nangyayari, ngunit kumuha ng sandata si Joanna at palihim siyang inatake. Ibinagsak siya ni Joanna sa lupa. Kinuha ni Joanna ang pera at nagplanong umalis. Ngunit lumitaw si Clint na nakasuot ng maskara, iniwan siyang tulala. Kinulong lang ni Clint ang dalawang tao sa basement. Sa paghihintay ng doktor na magising, napagtanto ng dalawa na may sinusundan silang iba. Hindi pa rin nila alam kung sino ito. Ang psychiatrist ay may hawak na baril at naghahanda na sirain ang lock sa basement. Ngunit natuklasan ng dalawa na lahat ng bala ay nakuha na. Sinira nila ang kahoy na panel sa bintana at natuklasan ito. Nakatingin sa kanilang dalawa ang asong pinalaki ni Clint. Natigilan ng dalawang tao at tanging ingay lang ang naririnig. Magaling mag-repair si Clint at mag-carpentry. Hindi alam ng dalawang taong nakakulong kung ano ang ginagawa ng taong nakamaskara. Natuklasan ng dalawang tao na bukas ang pinto ng basement. Dalawang tao ang nagdala ng pera sa sala at natuklasan ito. Ginawang hallway ang kwarto. Napapaligiran ng pader. Noong nagpaplano pa ang dalawang tao na makipag-ayos sa taong nakamaskara. Ang sikretong pinto sa likod ay sarado. Sinimulan ni Clint ang laro ng pusa at daga. Silang dalawa ay umaasa lamang sa mga lighter para sa liwanag. Maya-maya, may bumukas na pinto sa unahan. Dalawang tao lang ang makakauna. Hindi ko pa hinintay na umalis kayong dalawa. Isang pinto ang lumitaw sa unahan na nakakulong sa dalawang tao. Napagtanto ng dalawang tao na tinutokso sila ng lalaking nakamaskara. Ang psychologist ay walang magawa at galit na galit. Binasag niya ang mga tablang kahoy. Ngunit sa pagitan ng dalawang tao ay biglang lumitaw ang isang kahoy na tabla. Paging ang dalawang tao ay pinaghiwalay. Bago pa nila lubos na maunawaan ang sitwasyon, bumukas ang pinto sa likod ng psychiatrist. Ang hitsura ng pinagmumula ng liwanag ay nagpaunawa sa kanya sa labasan. Ngunit ang lalaking nakamaskara ay naghihintay sa kanya sa unahan. Ang psychiatrist ay nagsiwalat ng isang nakatagong sandata sa kanyang kamay. Sinadya niyang kumbinsihin ang lalaki na magsuot ng maskara. Hanggat pumapayag ang lalaki na patawarin ako. Pagkatapos ay maaaring ibigay ng psychiatrist ang pera. Ngunit hindi niya inaasahan na ang taong nakasuot ng maskara ay ang patay na si Clint. Napatulala ang doktor sa hitsura ni Clint. Ang psychiatrist ay nahulog sa lupa sa takot. Sa kasamaang palad, idiniin din ng kanyang katawan ang searing sa kanyang kamay. Ang lason ay tinurok sa kanyang katawan. Hindi inaasahan ng psychiatrist na sasaktan niya ang kanyang sarili. Kasabay ng sigaw ng sakit, napagtanto ni Joanna na hindi maganda ang sitwasyon. Bumukas ang sikretong pinto sa harap ni Joanna. Sa sobrang takot ni Joanna ay napahawak na lang siya sa likod niya. Pero nakabukas din ang pinto sa likod. Kumurap ang taong nakamaskara at pumunta sa harapan niya. Dahil sa sama ng loob, tumakbo si Joanna sa kabilang direksyon. Gumapang siya sa makitid na daanan sa likod. Hindi alam ni Joanna na si Clint ang nagdisenyo ng lahat. Habang gumagapang siya, bumagsak ang partition sa itaas at doon siya na-trap. Si Joanna ay parang daga na nakulong. Sinabi ni Clint na gusto niyang makita siya sa dulo. Nawalan ng pag-asa si Joanna at ipinako ni Clint sa isang kahoy na kahon. Gumamit ng gasolina si Clint para sunugin ang bahay para sirain ang ebidensya. Nakumpleto ni Clint ang kanyang planong paghihiganti. Pagdating ng mga pulis, akala nila ay aksidente sa sunog. Ngunit walang nadiskubreng bangkay ang mga pulis sa loob. Dahilan para magising si Sheriff Sam. Dahil minsan kung natuklasan ang butas sa kabaong. Ang butas ay nabutas mula sa loob. Gayon din, ang katawan ay hindi ninakaw. Si Clint ang kusang gumapang palabas. Ang hindi sinasadyang sunog ay nagpapatunay na ang aksidente ni Clint ay isang pagsasabuatan. Hintayin ang pagdating ni Sheriff Sam sa sementeryo ng bayan. Napagtanto ni Sam na natapos na ni Clint ang kanyang paghihiganti. Ilibing mo ang katawan ng dalawang tao sa iyong libingan. Bilang mabuting kaibigan ni Clint, hindi pinili ni Sam na ilantad si Clint. Hindi man lang nagtanong kung anong nangyari. Ngunit nang umalis si Clint, may iniwan siyang nakatagong pangungusap. Hindi ko alam kung sino ka.
Pero please huwag ka nang babalik dito. Magpakailanman. Tahimik na naiintindihan ni Clint sa kanyang puso. Simulan ng iyong bagong buhay. Ang hepe ng pulisya ay walang hanggan na inililibing ang sikreto.